Pulong ng MGL Saksi Ni Jehovah Essay Kalagitnaan ng Linggo. Para Essay Linggo ng Hunyo 8 bawas 14 na, 2026. MGL Kayamanan mula Essay Salita ng Diyos. Tema, Matuto mula Essay Spiritual Ni Sakit ng Juda. Magandang gabi, mahal na mga kapatid at mga kaibigan. Laging nakapagpapatibay loob ang magtipon at matuto mula sa salita ni Jehovah. Ngayon ay tatalakayin natin ang temang, Matuto mula sa spiritual na sakit ng Juda. Alam nating lahat kung gaano kalubha ang sakit. Kapag ang isang tao ay may pisikal na karamdaman, maaring unti-unti siyang mawalan ng lakas. Minsan ang sakit ay nagsisimula sa maliit, ngunit kung ito ay babaliwalain, maaari itong maging mapanganib. Kaya naman hindi binabaliwala ng isang matalinong tao ang mga sintomas. Pumupunta siya sa doktor, tinatanggap ang diagnosis, at sinusunod ang paggamot. Totoo rin ito sa spiritual. Ang isang tao ay maaring unti-unting magkasakit sa spiritual. Ang maling pag-isip, masamang saloobin, o pagbaliwala sa patnubay ni Jehovah ay maaring magpahina sa spiritual ng isang tao. Nakalulungkot, nangyari yon sa mga tao ng Juda noong panahon ni Jeremias. Mapagmahal na binalaan sila ni Jehovah, ngunit marami ang tumangging makinig. Ngayon, gusto nating matuto mula sa kanilang halimbawa upang manatili tayong malusog sa spiritual at malapit kay Jehovah. Una, matututunan natin na ang mga tao ng Juda ay matigas ang ulo at rebelde. Samahan ninyo akong dumako sa aklat ng Jeremias Kabanata 4 at Talata 4. Sinasabi sa Jeremias 4:4, tuliin ninyo ang inyong mga sarili kay Jehovah, at alisin ninyo ang mga balat ng inyong mga puso, kayong mga tao ng Juda at mga naninirahan sa Jerusalem, upang ang aking puot ay hindi magliyab na parang apoy at magliyab na walang sinumang makakapatay nito dahil sa inyong masasamang gawa. Ano ang ibig sabihin ni Jehovah sa, alisin ninyo ang mga balat ng inyong mga puso? Hindi tinutukoy ni Jehovah ang isang pisikal na operasyon. Ang tinutukoy niya ay ang kanilang puso, ang kanilang panloob na pagkatao. Ang kanilang pag-isip, mga hanggarin, at mga motibo ay naging matigas at hindi tumutugon. Para bang hindi na maramdaman ng kanilang puso ang patnubay ni Jehovah. Tinutulungan sila ni Jehovah na maunawaan na ang tunay na problema ay nasa loob nila. Ang kanilang masamang pag-uugali ay nagsimula sa puso. Ipinaliwanag din ni Jesus ang parehong katotohanan kalaunan. Ang masasamang kilos ay nagmumula sa maling mga hanggarin at pag-isip sa loob ng puso. Matigas ang ulo ng mga tao ng Juda. Ayaw nilang baguhin ang kanilang pag-isip o makinig sa patnubay ni Jehovah. Kahit na maraming beses na silang binalaan ni Jehovah, patuloy pa rin silang gumagawa na masama. Ngayon, pakitingnan ang Jeremias Kabanata 4 at Talata 14 na. Sinasabi sa Jeremias 4:14 na minuto, hugasan mo ang iyong puso mula sa kasamaan, O Jerusalem, upang ikaw ay maligtas. Hanggang kailan mananatili sa iyo ang iyong masasamang kaisipan? Pansinin ang mapagmahal na pagmamalasakit ni Jehovah. Nais niyang sila ay maligtas. Hindi sinusubukan ni Jehovah na parusahan sila ng walang babala. May kabaitan niya silang tinutulungan at hinihimok silang magbago-bago dumating ang sakuna. May magandang aral para sa atin dito. Nagmamalasakit si Jehovah sa kalagayan ng ating puso. Hindi lamang niya tinitingnan ang ating ginagawa sa labas. Tinitingnan din niya ang ating pag-isip, motibo, at mga hanggarin. Halimbawa, maaring dumalo ang isang tao sa mga pulong at naglilingkod, ngunit sa loob ay maaring unti-unti niyang hinahayaan ang hinanakit, pagmamataas, immoral na pag-isip, o materialismo na lumago. Kung ang mga mapaminsalang kaisipang iyon ay hindi alisin, maaring magkaroon ng espiritual na sakit. Ito ay katulad ng mga panirang damo na tumutubo sa isang hardin. Kung ang mga panirang damo ay alisin ng maaga, ang hardin ay mananatiling malusog at maganda. Ngunit kung hahayaang lumaki ang mga ito, maaari itong kumalat at makapinsala sa lahat. Sa parehong paraan, dapat nating mabilis na alisin ang maling pag-isip sa ating puso. Kaya bawat isa sa atin ay maaring magtanong, mayroon bang anumang bagay sa aking puso na maaring magpahina sa aking pakikipagkaibigan kay Jehovah? Ako ba ay sapat na mapagpakumbaba upang tumanggap ng pagtutuwid at gumawa ng mga pagbabago? May biging tinutulungan tayo ni Jehovah sa pamamagitan ng kanyang salita, ng kongregasyon, at ng tapat na alipin. Kapag mapagpakumbaba nating tinatanggap ang patnubay, pinoprotektahan natin ang ating espiritual na kalusugan. Ngayon, isaalang-alang natin ang isa pang aral. Ang mga tao sa Juda ay hindi interesado sa pagtanggap ng diagnosis ni Jehovah tungkol sa kanilang espiritual na kalagayan.
Pakibasa ang Jeremias Kabanata 5 at talata 31. Sinasabi sa Jeremias 5 oras 31 minuto, ang mga propeta ay nanghula ng mga kasinungalingan, at ang mga saserdote ay nangingibabaw sa pamamagitan ng kanilang sariling awtoridad. At gustong-gusto ito ng aking sariling bayan. Ngunit ano ang gagawin ninyo pagdating ng wakas? Nakalulungkot ito. Mas gusto ng mga tao ang mga mensaheng nagpapaginhawa sa kanila. Patuloy na sinasabi ng kanilang mga pinuno ng relihiyon na maayos ang lahat. Ayaw nilang marinig ang katotohanan tungkol sa kanilang espiritual na kalagayan. Para itong isang may sakit na pasyente na bumibisita sa isang doktor ngunit nais lamang marinig ang mga nakapapawi na salita. Isipin ang isang pasyente na may malubhang sakit. Sa halip na magbigay ng wastong paggamot, sinabi ng doktor, huwag kang mag-alala. Maayos ka lang. Maaring sandaling matuwa ang pasyente. Ngunit patuloy na lumalala ang sakit sa loob niya. Iyan mismo ang nangyari sa Juda. Tinanggihan ng mga tao ang tapat na pagsusuri ni Jehovah. Hindi nila itinanong, ano ang inisip ni Jehovah? Sa halip, nakinig sila sa mga taong nagsasabi sa kanila ng gusto nilang marinig. Sa kasalukuyan, nabubuhay din tayo sa isang mundo kung saan mas gusto na maraming tao ang mga nakakaaliw na salita kaysa sa katotohanan. Ang ilan ay ayaw na mga pamantayan ng Biblia. Gusto nila ng relihiyon na walang pagtutuwid. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay nagsasabi ng katotohanan. Sinasabi sa atin ni Jehovah ang katotohanan dahil gusto niya tayong iligtas. Kaya hindi tayo dapat magdamdam kapag itinutuwid tayo ng salita ni Jehovah. Marahil sa isang pagpupulong isang kombensyon, o habang personal na binabasa ang Biblia, napapansin natin na kailangan nating umunlad. Sa halip na labanan ang pagtutuwid, dapat natin itong pahalagahan. Bakit? Dahil dinidisiplina ni Jehovah ang mga iniibig niya. Kapag ang isang doktor ay nagbibigay ng wastong paggamot, ang isang matalinong pasyente ay nakikinig ng mabuti. Sa katulad na paraan, kapag binibigyan tayo ni Jehovah ng espiritual na payo, dapat natin itong tanggapin ng may pasasalamat. Ngayon, isaalang-alang natin ang huling aral. Ang mga tao ng Juda ay naharap sa kapahamakan dahil binaliwala nila ang mga babala ni Jehovah. Sumama kayo sa akin sa Jeremias Kabanata 6, mga talata 17 hanggang 19. Sinasabi ng Jeremias 6 oras 17 minuto negatibo 19, nagtalaga ako ng mga bantay para sa inyo, na sinasabi, bigyang pansin ninyo ang tunog ng tambuli. Ngunit patuloy nilang sinasabi, hindi kami makikinig. Kaya't dinggin ninyo, o mga bansa, at alamin ninyo, o kapulungan, kung ano ang mangyayari sa kanila. Dinggin ninyo, o lupa. Narito, ako'y magdadala ng kapahamakan sa bayang ito bilang bunga ng kanilang mga pakana, sapagkat hindi nila pinansin ang aking mga salita, at tinanggihan nila ang aking kautusan. Mapagmahal na nagpadala si Jehovah ng mga babala bago dumating ang pagkawasa. Nagtalaga siya ng mga bantay, tulad ng mga bantay na nagpapatunog ng trompetan. Babala kapag malapit na ang panganib. Ngunit matigas ang ulo ng mga tao, hindi kami makikinig. Nakalulungkot, dahil binaliwala nila ang mga babala ni Jehovah, dumating sa kanila ang kapahamakan. Anong aral ang matututuhan natin? Nagbabala rin si Jehovah sa ating ngayon. Sa pamamagitan ng Biblia at mga pulong ng kongregasyon, tinutulungan tayo ni Jehovah na makita ng malinaw ang mga panganib. Binabalaan niya tayo tungkol sa masasamang kasama, imoralidad, materialismo, maling libangan at pagiging mahina sa spiritual. Ang tanong ay, paano tayo tumitugon? Nagbibigay pansin ba tayo, o binabaliwala natin ang babala? Ang isang driver na hindi pinapansin ang babala sa kalsada ay maaring mapunta sa panganib. Ngunit ang isang matalinong driver ay bumabagal at nagbabago ng direksyon. Sa katulad na paraan, kapag binalaan tayo ni Jehovah, dapat tayong tumugon agad. Kung minsan, maaring hindi madaling marinig ang pagtutuwid. Ngunit maaari nitong iligtas ang ating buhay sa spiritual. Hindi tayo kailanman binabalaan ni Jehovah na gawing mahirap ang ating buhay. Binabalaan niya tayo dahil mahal na mahal niya tayo. Bilang pagtatapos, alalahanin natin ang mga aral mula sa spiritual na pagkakasakit ng Juda. Ang kanilang puso ay naging matigas ang ulo at hindi tumutugon. Tinanggihan nila ang pagsusuri ni Jehovah. At binaliwala nila ang kanyang mga babala hanggang sa dumating ang kapahamakan. Hindi natin kailanman gugustuhing mangyari yon sa atin. Sa halip, panatilihin nating malambot at tumutugon ang ating puso kay Jehovah. Tanggapin natin ang kanyang mapagmahal na patnubay at pagtutuwid. At bigyang pansin natin ang mga babala na matatagpuan sa kanyang salita.
Kung gagawin natin yan, tutulungan tayo ni Jehovah na manatiling malusog sa espiritual, masaya, at malapit sa Kanya. At maaari tayong umasa ng may kumpiyansa sa kahangahangang kinabukasan na ipinapangako niya para sa mga nakikinig sa Kanya. Salamat. MG Spiritual Enehias. Para Essay Linggo ng Hunyo 8-14 na, 2026. Jeremias 4-6. Tanong 1. Jeremias 4 oras 10 minuto. Sa anong diwa nilinlang ni Jehovah ang kanyang bayan? Ang Jeremias 4 oras 10 minuto ay hindi nangangahulugan na si Jehovah ay personal na nagsinungaling sa kanyang bayan. Si Jehovah ay laging nagsasalita ng may katotohanan at hindi kailanman nagtataguyod ng kasinungalingan. Gayunpaman, noong panahon ni Jeremias, maraming bulaang propeta ang nagsasabi sa mga tao na ang kapayapaan at kaligtasan ay magpapatuloy, kahit na may darating na pagkawasak. Hinayaan ni Jehovah ang mga bulaang propetang iyon na patuloy na magsalita ng mga nakaliligaw na mensahe, dahil mas gusto ng mga tao na makarinig ng mga nakaaliw na kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Dahil tinanggihan nila ang mga tunay na babala ni Jehovah sa pamamagitan ng mga tapat na propeta tulad ni Jeremias, hindi sila pinigilan ni Jehovah na maniwala sa panlilinlang na gusto nilang marinig. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa ng Biblia ngayong linggo ang gusto mong ibahagi? Komento. Ipinapakita ng Jeremias 4. 3 ang pangangailangang ihanda ng maayos ang puso, tulad ng pagbubungkal ng lupa bago magtanim ng maghabuto. Itinuturo nito na ang espiritual na paglago ay hindi automatikong nangyayari. Ang isang tao ay maaring dumalo sa mga pulong o makarinig ng katotohanan sa Biblia, ngunit kung ang puso ay puno ng mga pang-abala o maling pagnanasa, nagiging mahirap ang espiritual na pagunlad. Ang regular na pagsusuri sa sarili at mabubiting espiritual na gawi ay nakakatulong na mapanatiling madaling tumanggap ang puso. Ipinapakita ng Jeremias 4 oras 14 na minuto na ang maling pag-isip ay maaring sumira sa isang tao mula sa loob. Napaka-praktikal nito ngayon dahil ang mga pag-isip ay patuloy na naimpluwensyahan ng libangan, social media, at makamundong mga saloobin. Mahalaga ang pagbabantay sa isip, dahil ang mapaminsalang pag-isip ay kadalasang nagsisimula bago pa man lumitaw ang mga maling kilos. Ipinapakita ng Jeremias 4 oras 22 minuto na ang mga tao ay maaring maging matalino sa paggawa na masama ngunit kulang sa paggawa na mabuti. Maaari itong mangyari kapag ang isang tao ay naging lubos na bihasa sa makamundong mga hanggarin ngunit pinababayaan ang espiritual na karunungan. Matutulungan ng mga magulang ang mga anak na magkaroon ng balans sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila hindi lamang ng praktikal na mga kasanayan, kundi pati na rin ng pag-ibig kay Jehovah at mabuting pagpapasya. Ipinapakita ng Jeremias 5. 3 na ang ilang mga tao ay tumatanggi sa pagtutuwid kahit na paulit-ulit na binalaan. Ipinapaalala nito sa atin na manatiling mapagpakumbaba at madaling turuan. Ang payoman ay nagmumula sa mga magulang, matatanda, o pagbabasa ng Biblia. Ang agarang pagtanggap ng pagtutuwid ay maaring maiwasan ang mas malalaking problema sa kalaunan. Ipinapakita ng Jeremias 5 oras 21 minuto ang panganib ng pagiging manhid sa espiritual. May mga mata ngunit hindi talaga nakakakita, at mga tainga ngunit hindi tunay na nakakarinig. Ang isang tao ay maaring regular na dumalo sa mga pulong ngunit tumigil sa pagtugon sa emosyonal na paraan sa espiritual na pagtuturo. Hinihikayat ng talatang ito ang aktibong pakikinig at paglalapat ng natutunan sa halip na maging espiritual na rutina. Ipinapakita ng Jeremias 5 oras 24 minuto na nabigo ang mga tao na pahalagahan si Jehovah bilang tagapagbigay ng ulan at mga ani. Sa kasalukuyan, madaling ipagwalang bahala ang mga pagpapala ni Jehovah. Hinihikayat ng talatang ito ang paglinang ng pasasalamat para sa pang-araw-araw na mga probisyon, kalusugan, pamilya, at lalo na sa spiritual na pagkain. Ipinapakita ng Jeremias 6 oras 14 na minuto ang panganib ng pagtreto ng walang bahala sa malulubhang espiritual na problema. Sa halip na tugunan ng tama ang mga isyu, binigyan ang mga tao ng maling katiyakan. Itinuturo nito ang kahalagahan ng katapatan at sinseridad kapag nakikitungo sa mga kahinaan sa spiritual o mga problema sa pamilya sa halip na magpanggap na maayos ang lahat. Ipinapakita ng Jeremias 6 oras 16 na minuto ang karunungan ng paglakad sa mga lumang landas. Ibig sabihin ay ang napatunayang mga pamantayan ni Jehovah. Patuloy na itinatagyod ng mundo ang mga bagong ideya at nagbabagong moral, ngunit ang mga daan ni Jehovah ay nananatiling ligtas at maasahan.
Ang mga kabataan ay lalo nang nakikinabang sa pagtitiwala sa mga prinsipyo ng Biblia sa halip na sundin ang mga modernong uso. Ipinapakita ng Jeremias 6:11 na ang pagtanggi sa patnubay ni Jehovah ay kalaunan ay nagdudulot ng mga kahihinatnan. Itinuturo nito na ang mga batas ni Jehovah ay hindi pabigat na mga tuntunin kundi protection. Ang pagbaliwala sa mga ito ay maaring mukhang hindi nakakapinsala sa una, ngunit kadalasan ay humahantong ito sa sakit at pagsisisi sa kalaunan. Ipinapakita ng Jeremias 6:27 negatibo 30 na maingat na sinusuri ni Jehovah ang kanyang bayan, tulad na metal na sinusubok at dinadalisay. Ang mga pagsubok at pagtutuwid ay maaring magbunyag kung ano talaga ang nasa puso. Sa halip na maging mapait sa panahon ng mga paghihirap, hinihikayat ng talatang ito na hayaan si Jehovah na dalisayin at palakasin ang ating pananampalataya. Mag-usap Essay Ministeryo Essay Larangan. Para Essay Linggo ng Hunyo 8-14 na, 2026. Takdang bilang 4-7. Takdang bilang 4. Pagsisimula ng usapan, 2 Pampablikong pagpapatiwala, pagiging mapagmasid. Set. Pampablikong pagpapatotoo malapit sa isang hintuan ng bus. Tagapaglasala, Godwin. Tao, Clara. Napansin ni Godwin si Clara na nakatingin ng malalim sa isang headline ng balita sa kanyang telepono. Hindi siya mukhang nagmamadali at sandaling tumingin sa cart ng witnessing. Godwin. Magandang hapon. Clara. Magandang hapon. Godwin. Alam mo ba na binabanggit ng Biblia ang tungkol sa isang panahon kung kailan ang mga tao ay sa wakas ay mabubuhay ng walang takot at pagkabalisa? Clara. Talaga? Hindi ko alam yon. Godwin. Maraming tao ang nag-alala tungkol sa hinaharap ngayon, kaya ang pangakong iyan ay nagbibigay ng kaaliwan. Sinasabi ng Biblia sa Isaias 41:1, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Clara. Nakakapagpatibay yan. Godwin. Talagang nga. Marami ang nakahanap ng kaaliwan mula sa mga talatang tulad niyan sa mga panahong puno ng stress. Kung nais mo, mayroon kaming maikling artikulo na nagpapaliwanag ng higit patungkol sa kung paano tinutulungan ng Biblia ang mga tao na makayanan ang pagkabalisa at takot. Clara. Sige, gusto ko yan. Godwin. Maganda. Maaari mo itong basahin kahit kailan ka may oras. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Binigyang pansin ng tagapaglathala ang ekspresyon ng mukha at galaw ng katawan ng tao. Gumamit siya ng isang simpleng tanong na nagsisimula sa, alam mo ba na? Pinanatili niyang natural at maikli ang usapan. Napansin niya na handa ang kausap na magpatuloy bago magsalita pa. Iniwasan niya ang pagpilit sa usapan at pinanatili ang magalang na tono. Takdang aralin bilang 5. Pagsisimula ng usapan, 2 Bahay-bahay, pagiging flexible. Sentro, bahay-bahay. Tagapaglasala, Godwin. May-ari ng bahay, G. James. Godwin. Magandang gabi po, Gino. Maraming tao ang nag-usap nitong mga nakaraang araw tungkol sa kung gaano kahirap ang buhay, ang halaga ng mga bagay-bagay, kawalan ng seguridad at stress. Napansin mo rin ba yon? G. James. Talaga. Napakahirap ng mga bagay-bagay ngayon. Godwin. Totoo yan. Tila halos lahat ay nag-alala tungkol sa hinaharap. Orihinal na plinano na talakayin ang buhay pamilya, ngunit inyangkop sa paksang sasagutin na may-ari ng bahay. Minsan inisip ng mga tao kung bubiti pa ba ang mga kalagayan. Naisip mo na ba yon? G. James. Sa totoo lang. Minsan parang lumalala ang mundo. Godwin. Marami ang nakakaramdam din ng ganito. Kaya naman nakakapagpatibay loob sa akin ang talatang ito sa Biblia. Sa awit 37, 1:11, sinasabi ng Biblia na ang kasamaan ay hindi magpapatuloy magpakailanman at ang mga taong mapayapa ay magtatamasa ng kapayapaan sa lupa. G. James. Maganda sana kung nangyari yon. Godwin. Nagbibigay ito ng tunay na pag-asa. Ipinaliliwanag ng Biblia kung bakit tayo makapagtitiwala sa pangakong yan. Marahil sa ibang pagkakataon, maaari nating pag-usapan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa hinaharap at kung bakit maraming tao ang nakakahanap ng kaaliwan dito. G. James. Sadji, ayos lang yan. Godwin. Salamat sa iyong oras. Magkaroon na mapayapang gabi. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Nagsimula ang tagapaglathala sa isang kasalukuyang paksang pinag-usapan gayon ng mga tao. Nanatili siyang flexible at umangkop sa alalahanin na may bahay.
Iniwasan niyang pilitin ang kanyang orihinal na paksa. Gumamit siya ng isang talata sa Biblia na may kaugnayan sa damdamin ng tao. Natural, maikli, at nakapagpapatibay ang pag-usap. Takdang aralin bilang 5. Pagsisimula ng usapan, 2. Bahay-bahay, pagiging flexible. Sentro, bahay-bahay. Tagapaglathala, Andrew. May-ari ng bahay, G. Carl. Andrew. Magandang gabi po, Gino. Maraming tao ang nagrereklamo ng gutom at pagkagutom. G. Carl. Ang talagang bumabagabag sa akin ay ang pagtaas ng krimen at kawalan ng seguridad. Andrew. Maraming pamilya ang nag-alala tungkol sa kawalan ng seguridad. Ang ilang mga tao ay nagtataka kung ang mundo ay magiging mapayapa muli. G. Carl. Sa totoo lang, iyan ang isang bagay na inisip ko rin. Andrew. Marami ang nakakaramdam ng parehong bagay. Kaya naman nakakapagpatibay loob sa akin ang talatang ito sa Biblia. Sa awit 37, 1:11, sinasabi ng Biblia na ang kasamaan ay hindi magpapatuloy magpakailanman at ang mga taong mapayapa ay magtatamasa ng kapayapaan sa lupa. Hindi ba't kahanga-hanga yon? G. Carl. Maganda sana kung mangyari yon. Andrew. Nagbibigay ito ng tunay na pag-asa. Ipinaliliwanag ng Biblia kung bakit tayo makapagtitiwala sa pangakong yon. Marahil sa ibang pagkakataon, maaari nating pag-usapan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa hinaharap at kung bakit maraming tao ang nakakahanap ng kaaliwan dito. G. Carl. Saji, ayos lang yon. Andrew. Salamat sa iyong oras. Magkaroon na mapayapang gabi. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Nagsimula ang tagapaglathala sa isang napapanahong issue na pinag-usapan gayon ng mga tao. Inanatili siyang flexible at may kaugnayan sa halip na pilitin ang ibang paksa. Ang pag-usap ay nakatuon sa pag-alala na may bahay tungkol sa kasamaan at kawalan ng kapanatagan. Isang nakaaliw na talata sa Biblia ang natural na naibahagi. Ang talakayan ay nanatiling maikli, mainit at madaling ibagay. Takdang aralin bilang 6. Pagsubaybay, 4. Informal na pagpapatiwala, kapag ang tao ay may mga pagdududa tungkol sa Biblia. Sentro, informal na lugar, lugar ng pahinga sa trabaho. Tagapaglathala, Daniel. Tao, Victor. Daniel. Magandang hapon, Victor. Masaya akong makita kang muli. Noong huling nabanggit mo na hindi ka lubos na kumbinsido tungkol sa Biblia. Ano ang nararamdaman mo tungkol doon mula noon? Victor. Sa totoo lang, mayroon pa rin akong mga pagdududa. Lumaki akong nakakarinig ng iba't ibang bagay, at ang ilang bahagi ng Biblia ay mahirap para sa akin na tanggapin. Daniel. Naiintindihan ko. Hindi yon isang kakaibang pakiramdam. Maraming taimtim na tao ang nakakaramdam ng parehong paraan sa isang punto. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking bagay na nagpaparamdam sa iyo ng ganyan? Victor. Siguro dahil ito sa nakita ko sa relihiyon. Iba ang sinasabi ng mga tao, pero iba ang ginagawa nila. Nahihirapan akong magtiwala sa kahit ano. Daniel. Talagang may katuturan yon. Nakakapanghina ng loob kapag hindi nabubuhay ng mga tao ang sinasabi nilang pinaniniwalaan. Victor. At minsan naisip ko kung nabago o hindi naunawaan ang Biblia sa paglipas ng panahon. Daniel. Taos-pusong pag-alala yan. Salamat sa pagbabahagi niyan. Ano sa tingin mo ang makakatulong sa iyo na maging mas kumpiyansa kung maasahan ba ang Biblia? Victor. Siguro kung makakita ako na malinaw na ebidensya na ito ay per-pareho at talagang galing sa Diyos. Daniel. Naiintindihan ko. Mahalagang punto yan. Kung gusto mo, sa susunod ay maaari nating tingnan ang isang simpleng halimbawa na makakatulong sa maraming tao na magkaroon ng tiwala sa Biblia, walang pressure, isang mahinahong talakayan lang. Victor. Saji, parang ayos lang yan. Daniel. Salamat sa pagiging bukas. Susundin natin ito ng paunti-unti sa susunod. Paano inilalapat ng demostang ito ang tagibilin? Matiyaga na nakinig ang tagapaglathala nang hindi sumasabat. Nagpakita siya ng empatya sa mga pagdududa ng tao. Hindi niya binago ang paksa nang may mga alalahaning itinaas. Tinulungan niya ang tao na ipahayag ng lubusan ang mga damdamin. Nag-alok siya ng isang malumanay at walang pressure na susunod na hakbang. Iba't ibang pangalan ang ginamit para sa kalinawan at pagkakaiba-iba. Takdang aralin bilang 7. Pagpapaliwanag ng iyong mga paniniwala, 3. Demonstrasyon, tema, paano nakuha ng mga saksi ni Jehovah ang kanilang pangalan? Tagpuan, informal na talakayan. Tagapaglathala, Miriam.
Tao, Collins. Collins. Palagi kong inisip, bakit kayo tinatawag na mga saksi ni Jehovah? Pangalan lang ba ito ng simbahan? Miriam. Magandang tanong yan. Ang pangalan ay talagang nagmula sa Biblia at naglalarawan sa ating ginagawa. Magsimula tayo sa isang simpleng punto. Ang Diyos ay may personal na pangalan. Pakibasa ang Etsodo 6:3. Collins. Nakasaad dito na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Miriam. Tama. At sinasabi rin ng Biblia sa Awit 83:18 na si Jehovah ang pangalan ng kataas-taasan sa buong lupa. Kaya, ginagamit natin ang pangalan ng Diyos dahil nasa Biblia ito at mahalaga ito sa Kanya. Ngayon, isaalang-alang natin ang ikalawang bahagi ng pangalan, mga saksi. Ano sa palagay mo ang isang saksi? Collins. Marahil ay isang taong nakakakita ng isang bagay at nagsasabi sa iba tungkol dito? Miriam. Tama yan. Ang saksi ay isang taong nagbabahagi ng kanilang nalalaman o pinaniniwalaang totoo. Ipinapakita ng Biblia na dapat gawin yon ng mga lingkod ng Diyos. Pakibasa ang Isaias 43:1. Collins. Nasasabi rito, kayo ang aking mga saksi, sabi ni Jehovah. Miriam. Kaya tinatawag ni Jehovah ang kanyang bayan na kanyang mga saksi dahil nagsasalita sila tungkol sa kanya at tinutulungan ang iba na malaman ang katotohanan tungkol sa kanya. Kaya naman ang buong pangalan ay mga saksi ni Jehovah, mga taong nagsasalita tungkol kay Jehovah, ang lumikha. Pakibasa ang Apokalipsis 4:11. Collins. Sinasabi rito na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Miriam. Tama. Kaya bahagi ng aming gawain ay tulungan ang iba na makilala si Jehovah bilang ang lumikha at tunay na Diyos. Ngunit hindi lamang ito sa pamamagitan ng mga salita. Sinasabi rin ng Biblia sa 1 Pedro 2:12 na dapat makita ng mga tao ang aming mabuting pag-uugali. Kaya nagpapatotoo kami sa dalawang paraan. Sa pamamagitan ng aming sinasabi at sa pamamagitan ng aming pamumuhay. Collins. May katuturan talaga yon. Higit pa ito sa isang pangalan lamang. Miriam. Ito ay isang paglalarawan ng kung ano ang sinisikap naming gawin araw-araw. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Ang paliwanag ay batay sa malinaw na ebidensya ng Biblia, hindi sa opinyon. Ang tagapakinig ay ginabayan ng paunti-unti upang maabot ang konklusyon. Ang mga pangunahing termino ay ipinaliwanag ng simple, saksi. Ang mga banal na kasulatan ay ginamit upang suportahan ang bawat punto ng lohikal. Ang tugon ay tumpak, kalmado, at nakakakumbinsi. Ang estudyante ay nakatulong upang maunawaan kung bakit akma ang pangalan sa mensahe ng Biblia. Pambuhay bilang MG Kristiyano. Para Essay Linggo ng Hunyo 8-14 na, 2026. Tema, Protektahan iyong puso mula essay maling impormasyon. Hinihiling sa atin na i-play ang video na, Protektahan ang iyong sarili mula sa maling impormasyon. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isa, bakit mapanganib ang maling impormasyon? Mapanganib ang maling impormasyon dahil maaari nitong linlangin ang mga tao sa paniniwala sa isang bagay na hindi totoo, kahit na mukhang totoo ito. Maaari nitong masira ang tiwala, maimpluwensyahan ang mga maling desisyon, at mabilis na kumalat ang kalituhan, lalo na sa pamamagitan ng social media kung saan mabilis na kumakalat ang impormasyon nang walang wastong beripikasyon. 2. Ano ang teknolohiya ng deepfake? At bakit natin ito kailangang malaman? Gumagamit ang teknolohiya ng deepfake ng artificial intelligence upang lumikha o baguhin ang mga video, larawan, o audio upang ang isang tao ay magmukhang nagsasabi o gumagawa ng isang bagay na hindi nila talaga sinabi o ginawa. Kailangan nating maging alerto dahil ang mga peking nilalamang ito ay maaring magmukhang totoong-totoo at madaling malinlang ang mga tao, na nagpapahirap sa pagkilala sa pagitan ng kung ano ang tunay at kung ano ang gawa-gawa lamang. 3. Paano natin masusubukan ang impormasyon? Job 12:11. Mula sa prinsipyo sa aklat ng Job 12:11, hinihikayat tayong subukan ang impormasyon tulad ng paraan ng tainga na sumisubok sa mga salita. Nangangahulugan ito na hindi natin dapat tanggapin ang lahat agad-agad. Masusubok natin ang impormasyon sa pamamagitan ng pagsusuri kung ito ay nagmumula sa isang maasahan at mapagkakatiwalaang mapagkukunan. Paghahambing nito sa iba pang kapani-paniwalang mapagkukunan. Maingat na pag-isip bago ito ibahagi.
Paghahanap ng pagkakapareho at ebidensya sa halip na emosyon o hitsura. Sa ganitong paraan, may iwasan nating malinlang at mapoprotektahan ang ating sarili mula sa maling impormasyon. Pag-aral ng Biblia ng Kongregasyon. Para Essay Linggo ng Hunyo 8 -14 na, 2026. MGA Aralin 72 -73. Aralin 72. Nagpakita Esay Jesus Essay MGL Mangingisda. Tanong 1. Anong himala ang ginawa ni Jesus para sa mga mangingisda? Sagot. Gumawa si Jesus ng isang himala sa pamamagitan ng pagtulong sa mga disipulo na makahuli ng napakaraming isda matapos silang magtrabaho buong gabi ngunit hindi nagtagumpay. Nang sandin nila ang kanyang tagibilin na ihagis ang kanilang lambat sa kanang bahagi ng bangka, ang kanilang lambat ay napuno ng isda kaya't hindi nila ito mahila. Ipinakita nito na si Jesus ay may kapangyarihan sa kalikasan at maaring pagpalain ang kanilang mga pagsisikap kapag sinunod nila ang kanyang tagibilin. Tanong 2. Bakit, sa palagay mo, 3 beses na tinanong ni Jesus si Pedro, mahal mo ba ako? Sagot, 3 beses na tinanong ni Jesus si Pedro upang tulungan siyang malalim na pagnilayan ang kanyang pag-ibig at katapatan, lalo na pagkatapos siyang itanggi ni Pedro ng 3 beses noon. Ang bawat tanong ay nagbigay din kay Pedro ng pagkakataong muling pagtibayin ang kanyang debosyon at magpakita ng tunay na pagsisisi. Binigyang din nito ang kabigatan ng responsibilidad ni Pedro na pangalagaan ang mga tagasunod ni Jesus, na nagpapakita na ang pag-ibig kay Jesus ay dapat ipakita sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod, hindi lamang sa mga salita. Tanong 3. Anong responsibilidad ang ibinigay ni Jesus kay Pedro pagkatapos itanong sa kanya ang mga tanong na iyon? Sagot, ibinigay ni Jesus kay Pedro ang responsibilidad na pangalagaan ang kanyang mga tagasunod, na inilarawan ito bilang pagpapakain sa kanyang mga kordero at pagpapastol sa kanyang maliliit na tupa. Nangangahulugan ito na si Pedro ay dapat na espiritual na magpapalakas, dumabay, at magmalasakit sa mga magiging bahagi ng kongregasyong Kristiyano. Ipinagkakatiwala sa kanya ni Jesus ang isang tungkulin bilang pastol, na tumutulong sa pagbuo at pagprotekta sa pananampalataya ng iba. Tanong 4. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jesus? Sagot, ipinapakita ng salaysay na ito na si Jesus ay mapagpatawad, matiyaga, at handang ibalik ang mga nagsisisi. Kahit na itinanggi siya ni Pedro, hindi siya itinakwil ni Jesus kundi sa halip ay binigyan siya ng isang makabuluhang responsibilidad. Ipinapakita rin nito na pinahahalagahan ni Jesus ang pag-ibig at katapatan higit sa lahat. At mas interesado siya sa taos-pusong debosyon kaysa sa mga nakaraang pagkakamali. Tanong 5. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot, natututuhan natin na ang mga pagkakamali ay hindi kailangang tukuyin ang isang tao kung mayroong tunay na pagsisisi at kahandaang patuloy na maglingkod kay Jehovah. Itinuturo rin nito na ang pag-ibig kay Jesus ay dapat ipakita sa pamamagitan ng gawa, lalo na sa pamamagitan ng pangangalaga sa iba sa spiritual na paraan at paghihikayat sa kanila. Ang isa pang aral ay ang kahalagahan ng pagsunod. Nang sandin ng mga disipulo ang tagibilin ni Jesus, nakaranas sila ng tagumpay na hindi nila makakamit ng mag-isa. Tanong 6. Paano natin ito magagamit sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot, sa pamilya, may papakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng pangangalaga sa spiritual na pangangailangan ng isa't isa, pagbibigay ng pampatibay loob, at pagtulong sa isa't isa na manatiling tapa. Sa kongregasyon, ito ay naangkop sa pamamagitan ng pagsuporta at pagpapalakas sa mga kapananampalataya, lalo na sa mga maaring nakakaramdam ng panghihina o panghihina ng loob. Sa ministeryo sa larangan, nangangahulugan ito na matiyagang pagtulong sa iba na maunawaan ang katotohanan ng Biblia at patuloy na pakainin sila sa spiritual sa pamamagitan ng paladyang pagtuturo at pagsubaybay. Aralin 73, Pagbalik ni Jesus Essay Langit. Tanong 1. Anong utos ang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad? Sagot, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na humayo at gumawa ng mga alagad na mga tao mula sa lahat ng bansa. Ituro sa kanila na tuparin ang mga bagay na itinuro niya at bautismuhan sila. Tinagibilinan din niya sila na ipagpatuloy ang kanyang gawaing pagtuturo. Tinutulungan ang iba na matuto tungkol kay Jehovah at maging mga tagasunod ni Kristo. Idini ng utos na ito ang pangangaral at paggawa ng alagad sa buong mundo. Tanong 2. Ano ang nangyari noong ang bandok ng mga olibo? Sagot, sa bandok ng mga olibo, nakipagkita si Jesus sa kanyang mga apostol sa huling pagkakataon pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli.
Sinabi niya sa kanila na manatili sa Jerusalem at hintayin ang ipinangako ng Ama, na ipinaliwanag na malapit na nilang tanggapin ang banal na espiritu at magiging mga saksi niya hanggang sa dulo ng lupa. Matapos ibigay ang mga tagibiling ito, si Jesus ay itinaas sa langit hanggang sa siya ay natakpan ng ulap mula sa kanilang paningin habang siya ay bumabalik sa langit. Tanong 3. Anong pangako ang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umalis? Sagot, ipinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay laging makakasama nila habang isinasagawa nila ang kanilang pangangaral at paggawa ng mga alagad. Nangangahulugan ito na hindi sila mag-isa o walang suporta, kahit na siya ay babalik sa langit. Ang kanyang presensya ay ipapakita sa pamamagitan ng tulong ni Jehovah at ng patnubay ng banal na espiritu. Tanong 4. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah? Sagot, ipinapakita ng salaysay na ito na maingat na pinapatnubayan ni Jehovah ang pagpapalaganap ng tunay na pagsamba at nagbibigay ng kinakailangang kapangyarihan upang may sakatuparan ang kanyang layunin. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng banal na espiritu, tiniyak ni Jehovah na ang mga alagad ay magkakaroon ng lakas ng loob, at direksyon upang may sagawa ang pandaigdig na gawaing pangangaral. Ipinapakita rin nito na ang mga pangako ni Jehovah ay maasahan at laging natutupad sa tamang panahon. Tanong 5. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot, natututuhan natin ang kahalagahan ng pagsunod sa utos ni Jesus na mangaral at gumawa ng mga alagad, na saan man tayo o sino man ang ating nakakasalamuha. Nagtuturo rin ito ng pagtitis at tiwala habang naghihintay sa takdang panahon ni Jehovah, tulad ng mga apostol na naghintay sa Jerusalem. Ang isa pang aral ay ang pagtitiwala na si Jehovah ay nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng banal na espiritu upang may sagawa ang mga espiritual na atas. Tanong 6. Paano natin ito may lalapat sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot, sa pamilya, nangangahulugan ito ng paghihikayat sa isa't isa na manatiling aktibo sa mga espiritual na gawain at pagsuporta sa mga rutina sa pag-aral ng Biblia. Sa kongregasyon, kabilang dito ang mapayapang paggawa at pakikilahok sa gawaing paggawa ng mga alagad bilang isang nagkakaisang grupo. Sa ministeryo sa larangan, nangangahulugan ito ng tapat na pagbabahagi ng katotohanan sa Biblia, pagtitiwala sa suporta ni Jehovah, at pagpapatuloy sa gawaing pangangaral kahit na nahaharap sa mga hamon o mabagal na pagtugon. Salamat sa panonood.